Hi, hello mga ka-channel. I am Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic, pag-uusapan natin yung tungkol dito sa Tinkercad Autodesk. Okay? So, pero bago lahat, nais ko muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa mga nag-like and shares, and most of all, sa mga nag-subscribe. Okay? So, let's get started. Okay, kung makikita natin dito sa ating screen, yung Autodesk Tinkercad. O, pag sinabi natin Tinkercad, pwede tayo mag-create ng mga 3D design and also yung mga circuits kapag yung mga activity natin is regarding about electronics and robotics. Pero dito sa Tinkercad, kailangan nyo muna sign online kasi itong Tinkercad ay magagamit lang natin through online. Okay, so let's start. Ngayon dito sa 3D design, okay, kung makita natin yung ating work plane or tinatawag natin na workspace. Okay, dito naman, ito yung pag once na i-click natin yan, pwede tayo rotate yung left, top, and front or yung sa right. Okay, ito naman yung mga tinatawag natin na basic shapes. So, meron tayong design. No, so lahat yan i-discuss natin. No? Since na ngayon is part 1 pa lang, i-discuss muna natin kung paano ba mag-import ng mga images dito sa ating workspace. Kasi yung Tinkercad accept only SVG file format. Okay? Pero yung mga dinadownload natin, naka siya, naka PNG, naka GIF, or naka JPEG. Okay, ngayon, ang gagawin natin guys, magkano muna tayo, no? Open tayo ng image converter. Okay? Ngayon, hanapin natin yung yung convert to image online. Now, this free online image converters allows you to convert image to JPEG, PNG, SVG, GIF, and more. So, ito yung gagamitin natin ngayon. Ngayon, kung makita natin yan, convert to image online. So, sabi niya, drop files here or choose files. So, click natin yan. Since na meron na akong pin-download yung na-download kanina sa Pexabay o kaya sa Mixkit Downcode, yung mga images na yan, na it is free to use para ma-avoid natin yung tinatawag nating copyright, no? Kasi mahigpit si YouTube na dapat hindi basta-basta na gumagamit tayo ng mga images na walang consent sa ibang owner. Okay. So, halimbawa, nag-open ako ng DAV. Okay. Okay, so initializing, no? So i-ano siya, i-ano niya yan, i-upload kapag naka 100% na yan. Yung target format, tignan natin siya ng SVG. So dito wala ka nang babaguhin, gagawin mo lang start. Then dito sa upper right side, lalabas yung yung download. Okay? So click mo lang yung download and dito makikita natin sa taas, mapupunta diyan, download. Okay. Ngayon, balik tayo doon sa ating 3D design. Ngayon, ang gagawin mo dyan, mag-i-import muna tayo. So, choose a file. So, since napunta sa download, okay, ang gagawin muna natin, yung itong folder na to. Then, open. So, sabi dito guys, imported shape is larger than Tinkercad workspace. So, kailangan natin i-reduce or limit lang, no? Gawin natin siyang 50%. Then, yung length tsaka yung width, kapag na-import natin yan, automatic yan i-align na yung dimension yan. Then, import. So, minsan yan, it takes seconds para ma-download kasi naka-online tayo, no? Depende na lang sa speed ng ating internet at home. Okay? So, ngayon, wait muna tayo ng mga ilang seconds lang habang nagda-download. Right? So, import tayo ulit. Baka hindi siya na, import, choose a files, then women, then open. Lalaki tayo ng 50%, then import. Okay, so yun, makita natin, importing, tinatawag natin na SVG file format. Ngayon, pagdating dito guys, yun, ito na siya. Okay, so scroll in, scroll out, ito yung zoom in, zoom out to sa
Tinkercad. So, ang gagawin natin, i-highlight natin siya, i-click natin yung part, then saka natin ngayon i-resize, then di natin yung shape para hindi siya ma-deform. Then, saka natin ngayon ilalagay doon sa ating workspace na nagpipit siya dyan. Okay. Right. So, ngayon, scroll. Punta tayo dito, scroll para may ano natin siya ng konti, ano, para alright. So, yan. Dito naman tayo ulit. Ngayon, ang gagawin natin yan, so once na i-click mo yan, babaguhin natin yung height. Gagawin mo natin siya na black. Ayan, so medyo itim. Pila tayo dyan. Then, yung height, i-reduce natin ng konti. So, okay, so that's it, no? So, makita natin parang ano siya. Okay, ngayon, kung makita natin itong parang may point na ano yan, ang gagawin yan para ano natin siya, no? I-push pataas. Kasi ito nakadikit sa ating workspace. So, ang gagawin natin, ipupush natin siya ng konti. Once na i-release ko yan, magkakaroon siya ng shadow. Right. Balik tayo dito. Okay, so again, babaguhin ko yung height. Okay, right. So, ito na siya. Okay, makita natin na meron siyang ano sa ibaba, no? Ngayon, ang gagawin natin, guys, i-duplicate. So, alam niyo naman yung Tinkercad, meron siyang tinatawag natin na once i-click ko yan, duplicate or Control V sa keyboard. And meron tayong mga tinatawag natin na different basic shapes dyan na itatackle natin sa ating next tutorial. So, since na ito is part 1, okay, so click natin yung duplicate. Then, tsaka natin ngayon i-move papunta dun sa okay, so duplicate, naka-highlight dapat, then move natin papunta sa kabila. Dito muna. And duplicate. So, yun. Saka natin i-move sa kabila. Right? So, press natin ng konti para mas lumit siya. Okay? So, once na i-move po yan, so makita natin meron siyang right? So, yun yung tinatawag natin na SVG file format dito sa sa Tinkercad. Ngayon, kung halimbawa, gagawin natin siya ng background, yung red color. So, gawin mo lang, ilalagay lang natin siya rito. Okay? Then, saka natin siya i-drag pa gano'n. Okay. So, kung makita natin, nawala, diba? Natatakpan. Ngayon, ang gagawin natin, ipupush natin pababa to. Okay? Para lumabas yung ating image. Kasi masyadong, mas mataas yung no? Right? Pero, ngayon, hindi muna natin gagawin niya. So, ganyan na siya muna. Okay. So, meron pa tayong meron pa tayong 3 minutes. So, halimbawa, another one. Okay. So, oops. Import tayo ulit ng isang image. So, today, yung gagawin natin ngayon yung dub. Okay, open mo na siya. Same procedure lang, naka 50%, then import. Yan. Okay. So, importing dub ng SVG file format. Okay, medyo lang siya, meron siyang delay. Okay, so masyadong masyadong malaki siya. Ito na siya, no? Kapag i-zoom natin yan, so yun, tinatawag natin naka-solid na siya. Okay, so ang gagawin mo lang, press mo yung shift, tapos i-resize. At saka natin ngayon ilalagay dito sa loob. At saka natin ngayon i-zoom in. Okay. So, ganun din. Push natin siya pataas. Okay. Kaya pag natin yan, meron siyang gap to sa ating work plate. So, halimbawa, gagawin natin isang right. Yun. Okay. So, ganun din, kapag nilagyan natin ng isang blocks, magkakaroon siya ng color. Okay? Ganun lang muna kasimple guys, paano mag-import ng JPEG images and convert into SVG format. So, pwede na tayo maglagay ng halimbawa, okay, so we have 1 minute. So, halimbawa, design character. Halimbawa, maglagay tayo ng letter E. Okay.
Click natin siya. Okay, so siguro by next ano na lang natin gagawin kasi hanggang 10 minutes lang yung ating Bandicam. Okay, so that's all guys, and thank you for watching sa ating part 1 ng ating Tinkercad online classroom tutorial. Okay, so bye-bye.